para sa ating third session. Okay, so kung handa na po, lahat tayo mukot na namin. Ama namin Diyos, na banal at dakila sa lahat, na sa amin ay patuloy na nagmamahal. Salamat Panginoon sa dakilang pagkakataon muli na ipinagkaloob mo sa amin na muli kaming dinala sa lugar na ito upang marinig namin ang mga mahalagang bagay mula sa iyong salita. Kagabi, napatunayan namin sa pamagitan ng mga historical evidence na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ikaw ang Diyos na buhay. Sa pagpapatuloy, Panginoon, patuloy niyo pong buksan ang aming puso at isipan at ituro niyo po ang mga mahalagang paksa na naayon sa aming buhay na dapat namin malaman. At bigyan niyo kami ng mapagpakumbabang puso sa harap ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang matanggap namin ang dakilang biyaya ng kaligtasan o yung walang hanggang buhay. Nawa, Panginoon, kumilos ng banal na Espiritu sa bawat isa, ilagay niyo rin po sa aking mga mahingang bibig na may pangaral ko lamang ng tama ang salita mo at hindi ang sarili kong karunungan. Mula sa simula hanggang sa matapos, ay sa iyo lang po kami gusto magtitiwala at aasa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo po ngayon nasa third session, mga mahalagang paksa, yung ating tatalakay ngayong gabi. So kagabi pinag-aralan natin yung patungkol sa mga ebidensya ng mga malalaking history na nakasulat sa Biblia. Sa kasamaang palad, sa kasaysayan ng tao, maraming beses nilang tinanggap yung sumpa. Sa panahon ni Noe, maraming tao yung namatay dahil tinanggihan nila yung salita ng Diyos. At sa panahon ng Torre ng Babel, kung saan nagkaroon ng maraming wika, nalaman natin yung dahilan o ang pinagmulan kung bakit nangyari ito at pinahintulot ng Diyos dahil sa kasalanan. At sa huli, nalaman natin kagabi na yung bansang Israel, ang bayang piniling ng Diyos, gumawa ng kasunduan mula sa kanila. Kung ikaw ay susunod, anong sabi? Ano yung matatanggap? Kung susunod sila ay pagpapala. Subalit kung sila ay susuway, ano yung matatanggap nila? Sa kabilang banda, kapag sumuway sila, puro sumpa yung kanilang natatanggap. Para baguhin yung kanilang desisyon sa buhay, nagkaroon sila ng maraming pagkakataon. Subalit yung mga propetang ipinapadala sa kanila ay pinapatay nila sa pamagitan ng bato. Kaya sa pagpapatuloy, aaralin natin ngayon yung mga paksang nakikita niyo po sa screen. About Israel Restoration, Last Sign Rapture, 666, Antichrist, at kung may time pa, pag-aralan natin about Armageddon, yung last one. Sa Roma chapter 10, verse 23, babasahin ko po, ako'y makapagpapatutuo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling magiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Alam natin na yung bayang Israel, siya yung pinili ng Diyos. They were the chosen people. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos na mapasailalim sila sa napakamalaging na sumpa dahil sa kanilang pagsuway? Kahit na nagsusumikap sila na maglingkod sa Diyos, pero ang pinaglilingkuran nila ay ibang Diyos. Sa halip na tumingin sila at sumunod magkaroon ng takot sa Diyos na lumikha, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng maraming Diyos-Diyosan sa harap ng tagapaglikhang Diyos. Kaya naman, yung kanilang sigasig ay nawalang saysay. Kaya dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos. Yung mga Israel bayang pinili ng Diyos, sa kanilang sariling paraan, sinusubukan nilang maglingkod sa Diyos. Pero bakit nakatanggap sila ng sumpa? Dahil marami silang mga bagay na ginawa, pero hindi ayon sa kaalaman. Ibig sabihin, hindi nakasulat sa Biblia. Yung mga gumagawa ng maraming bagay, pero hindi kalooban ng Diyos, yung lahat ng bagay nito ay magiging walang kabuluhan. Halimbawa, nakikita niyo sa larawan. May isang batang lalaki na gusto tumulong sa tatay niya. Kaya gusto niyang linisin yung mga gamit sa opisina ng tatay niya. Nakita siya ng isang laptop. Kaya dahil sa paglalais sa gusto niyang tulungan yung tatay niya, nilinis niya po yung laptop na yun. Okay? Gumawa siya ng mga bagay na sa palagay niya tama, pero hindi naayon sa kaalaman. Sa tingin niyo ba yung laptop magagamit pa? Hindi na. Okay? Yung bumanya kanyang sigasi ay hindi ayon sa kaalaman. Kaya kahit na gumagawa tayo ng mga bagay na alam natin tama sa ating mga sarili, subalit hindi kalooban ng Diyos, yung bagay nito ay magiging walang kapuluhan. Hindi malulugod sa atin ang Diyos. Sa mundong ito, napakaraming mga tao yung mga masigasig sa Diyos. Ginagawa nila yung kanilang lahat ng makakaya para bigyang lugod ang Diyos. At naniniwala sila na kapag gumagawa sila ng maraming bagay, ay nalulugod ang Diyos sa kanila. At inaasahan nila ito
na magiging isang biyaya para sa kanila. Subalit, yung mga ganitong paraan ba ay talagang makakapagbigay lugod sa Diyos? Yung iba sa kanila, handang makatanggap ng parusa, gaya ng parusang tinanggap ni Jesus. At yung iba sa kanila ay talagang kusang loob na nagpapapako patungo sa krus. Ngunit yung mga mahalagang bagay na dapat nilang isipin, kung ito ba ang gusto ng Diyos? Ito ba yung bagay na nakakapagbigay lugod sa Diyos? Itinuturo ba yung mga bagay na ito ng Biblia? Hindi nila inaalam. Kaya kahit anong sigasig natin, na sa tingin natin tamang ginagawa, pero hindi kalooban ng Diyos, walang kabuluhan yung mga bagay na yun. Sa mga ganitong paraan, iniisip nila na nalulugod sa kanila yung Diyos, sa kanilang ginagawa. Kailanman hindi sinabi ng Diyos, kahit sa Biblia na mababasa na ipako mo ang sarili mo. Ano ba yung mga bagay na gusto ng Diyos? Ito yung dapat na inaalam natin. Dapat muna natin alamin kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Ano yung bagay na nais niyang gawin natin? Ano yung mga bagay na nakakapagbigay lugod sa Diyos? Isaiah chapter 55, verse 3, ang iyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kay makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo na walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Ito yung tunay na nais ng Diyos na gawin natin. Sinabi dito, ikiling ninyo ang inyong tenga. Wala tayong ibang gagawin dito. Hindi natin kailangan saktan ng sarili natin para may pakita natin sa Diyos yung pagsasakripisyo natin. Isang bagay lang hinihingi. Ikiling ninyo ang inyong tenga. Incline your ear. Bakit? Dahil yung pagkaunawa sa kalooban ng Diyos ang gagaling sa pakikinig. Hindi sa mga bagay na pwede natin gawin. Okay? So, ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia. Ang problema, walang sinumang interes ng mga tao na gustong saliksikin ang Biblia. At naglilikod sila sa ibang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, sariling pamamaraan. Kailangan natin gawin kung ano yung nais ng Diyos, hindi yung nais ng tao. Kailangan natin ikiling yung ating pandinig sa Kanya. Para sabi, kapag ikiniling yung ating pandinig, ano daw? Upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kaya nga kung patuloy tayong makikinig, sigurado sa huli, mauunawaan natin kung paano tayo pagkakaroon o may papanganak sa Espiritu. Naunawaan po, ito po yung mahalagang bagay. So alam ng Diyos yung lahat. Kaya niyang gawin yung lahat. God is omnipotent. God is omnipresent. Alam ng Diyos ang lahat, nasa lahat siya ng dako. Naisulat na ng Diyos sa simula ng katauhan kung paano nagsimula ang tao at sa kasaysayan hanggang sa kung paano magwawakas sa kasaysayan ng tao. Naisulat na rin ng Diyos sa Biblia kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Alam din natin yung kasaysayan ng Israel na pag-aralan natin kagabi. Tawa ko, maraming sumpa silang narinig na binigay na babala, subalit sumuway pa rin sila. Kaya natanggap nila yung sumpa. Yung dakilang sumpa ng Israel, nagpapakita kung gaano karaming parusa yung pwedeng makuha ng tao dahil sa maling pamumuhay at pagsamba sa Diyos. Gayun din kung nais ng Diyos na maaari niyang sumpay ng isang bansa, maaari din niyang pagpalain ng isang patay na bansa. Dalawang bagay ang pwede gawin ng Diyos. Magbigay ng pagpapala, magbigay ng sumpa. Kaya ngayon, pag-isipan natin kung gaano karaming mga pagpapala yung may bibigay ng Diyos kung loloobin niya. Dito po sa screen, narito yung timetable kung paano nagsimula ang kasaysayan ng tao at kung paano yung mga bagay na hinaharap sa panahon natin. Yung kasaysayan ng tao, kasaysayan ng pagpapala at sumpa. Napag-aralan natin yan sa pamagitan ng bayang pinili ng Diyos na naging halimbawa sa atin. Kahapon napag-aralan natin kung paano nakatanggap ng terribling sumpa yung mga Israelita. Paano sila winasat, paano sila nakatanggap ng kamatayan. At yung kanilang sumpa, nagtapos sa panahon natin. At nagpa siya ang Diyos na ibalik ang bansang Israel. May malinaw na dahilan kung bakit kailangan may panumbalik ng Diyos yung bansang pinili niya mula sa pagkawasak hanggang sa pananauli nito. Kaya tingnan natin, saan tayo napapanahon ngayon? Doon sa restoration ng Israel. Napag-aralan natin mula Garden of Eden, nandito na po tayo. Kaya yung napapaloob ng pag-aaralan natin ngayon patungkol sa lasan, restoration of Israel, 666, Antichrist, and Armageddon. Okay? Unang dahilan kung bakit kailangan panubalikin ng Diyos ang bansang pinili niya mula sa pagkawasak para daw saan?
sa banal na pangalan ng Diyos. Dahil yung mga Israelita, bayang pinili ng Diyos. Alam ng buong bayan na yung tanging chosen people was only the Israelites, yung mga Jewish people o mga Hudyo. Kaya yung ibang mga tao nagsimulang magsabi nung makita nilang wasak ang Israel, walang Diyos. Bakit? Dahil nakita nila yung kalagayan ng Israel. Halos maglaho na sila. Yung banal na pangalan ng Diyos, dahil sa pagkawasak ng Israel, nalapastangan. Ezekiel chapter 36 verse 23, aking pawawalang sala ang aking dakilang pangalan na nilapastangan ng mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya nung nakita ng mga tao na ang Israel, in-scattered, pinagpapatay, inuusig, during Holocaust, diaspora, inisip ng mga tao, wala talagang Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos, muli ko silang panunumbalikin sa isang napaka-imposibleng pamamaraan upang makita ng tao na mayroong Diyos. Ito po yung layunin para sa kanyang banal na pangalan. Bibigyan ko kayo ng illustration. Halimbawa, pag lumuwas kayo ng Manila, halimbawa, punta kayo ng Quezon City. Sa mga lansangan, makakakita kayo ng mga pulubing bata. Walang damit, walang sinyelas, napakagus-gusin, at sa tingin natin, parang wala nang makain. Ano yung unang iisipin mo kapag nakakita ka ng ganung batang pulubi? Ano po yung isipin natin? Ay, kawawa naman yung bata. Parang pinabayaan na siya ng kanyang magulang. Sa ganung situation, sino yung nalapastangan? Yung pulubi ba o yung magulang ng bata? Nalapastangan yung pangalan ng bata. Gaya nito. Nalapastangan ang pangalan ng Diyos nung nakita ng sambahayan ng ibang karatig bayan na ang piniling bansa ng Diyos ay wasak. Kaya anong gagawin niya? Panunumbalikin niya ito. Ano yung purpose? Para makita ng tao na mayroong Diyos. Tingnan niyo sa larawan. Meron ditong isang baso. Anong nakikita niyo pa maliban sa baso? Yung langgam. Magagawa ba ng langgam na mabasag yung baso? Kahit anong pagsusumikap niya, hindi niya kayang basagin yan. Pero tayo, na tao, kaya ba natin basagin yan? Kaya? Siguro ilan sa atin nakabasag na rin ang baso. Kaya natin basagin. Okay? Sa isang tao, napakadali lang gawin yan. Tulad ito, gagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Yung Israel, ganap na wasak. Yung kanilang lupain, naging ilang, naging basurahan. Walang bansang Israel sa loob ng 2,000 taon. Bukod dito, sinabi rin niya, ibabalik niya yung bansang Israel na lubos na nawasak dahil sa kanyang banal na pangalan. Madaling basagin ang isang baso, pero napakahirap buuin ito. Kung bubuuin natin ito, kailangan natin ito maglaan ng panahon. At kailangan magawa natin ito ng talagang pagtsatsagaan natin. Kahit na mabuo mo yung baso, hindi ito maihahalin tulad sa dati niyang itsura. Tama? Mag-iiwan ito ng mga marka. Kaya ang Diyos gagawa ng isang bagay na napakahirap para magawa ng isang tao. Para mapakita sa mga tao na mayroong Diyos sa likod ng Israel. Ito yung pinaka-main reason. Okay? Kaya, yung ikalawang dahilan, kung bakit kailangan mapanumbalik din ang Israel dahil sa pakikipagtipan ng Diyos. Yung pangalawang dahilan, yung kasunduan ng Diyos at ng Israel. Pinili ng Diyos ang bansang Israel bilang saksi ng Diyos. At nangako ang Diyos sa kanila, ano man ang mangyari, hindi kayo maglalaho. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 4, verse 30 and 31, papasahin ko po, sa inyong kapigatian, kapag ang lahat ng mga bagay na ito dumating na sa inyo sa mga huling araw. Tandaan natin yung salitang yan, huling araw. Ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maaawang Diyos. Hindi kanya papabayaan, ililipulin kanya. Hindi kakalimutan ang tipan sa inyo ng mga ninuno na kanyang pinangako sa kanila. Natatandaan niyo ba yung pakikipagtipan ng Diyos bago magkaroon ng bansang Israel?
Sa pamagitan nino ni Abraham. Okay? Mayroong pakikipagtipan ng Diyos, mamaya tatalakayin natin. Ikatlong dahilan, sa panunumbalik ng Israel, kung makikita natin ito na yung huling panahon o mga tanda bago dumating ang Panginoong Jesus. Ito yung ikatlong dahilan. Tandaan natin ito. Matthew chapter 24, 32 and 33, mayroong ditong isang talinghagang salita na sinabi si Jesus na dapat nating maunawaan ng mabuti. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Sinabi dito, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbog na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ito po'y tumutukoy sa second coming ng Panginoong Jesus. Pero wala siyang binigay na eksaktong araw, oras, kung kailan siya darating. Pero sa pamamagitan ng talinghagang ito, malalaman natin kung nasaan panahon na tayo nabubuhay at malalaman natin na siya'y malapit na dumating. Yung propesya ni Jesus na siya'y muli babalik ay nakapaloob po sa talatang ito. Inalalarawan dito yung puno ng igos. Ito po yung puno ng igos. Ito naman yung bunga ng puno ng igos. Ang puno ng igos naglalarawan sa bansa Israel. Kapag ang sangay malambot na at meron ng dahon, ibig sabihin nito na kapag ang Israel naging isang malaya at malakas na bansa, at kapag ang lahat ng mga bagay ay handa na, ibig sabihin ng tag-araw ay malapit na. Tingnan natin dito sa screen. Fig tree refers to Israel. Branchling leaves, yung pagiging independent sa strong country. Yung sinasabi dito tag-araw o summer, tumutukoy sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin ng tag-araw, ikalawang pagdating ni Jesus. Yung mga Israelita, nag-aani tuwing araw ng tag-araw. Kapag nakita natin ang pagbabalik ng Israel, o nakita natin malakas na bansa ng Israel, ibig sabihin nito na yung pag-aani malapit na. Sino yung mag-aani? Si Jesus babalik para anihin. Sino yung aanihin? Ibig sabihin ng pag-aani, kukunin yung mga ligtas. Ito yung tinatawag na rapture. Sa madaling salita, pagdating ng tag-araw, babalik si Jesus para iligtas yung mga ligtas. At kapag tapos na yung pag-aani, darating ang katapusan ng panahon. Ito po yung nilalaman ng talinghagang binasa natin mula sa Biblia. So yung propesiya sa Israel, sinabi niya, paano na sa katuparan? Sa panahon natin ngayon, meron ng Israel, tama? Ganap na malakas na bansa na nga sila. Pero paano ito nanumbalik at sa paano paraan sila tinulungan ng Diyos? Una, nagkaroon sila ng pagiging malaya o Independence Day. Suriin natin yung propesiya kung paano pananumbalik ng Diyos ang Israel. Ito yung pinakauna dito. Naging malaya silang bansa. Sa mapa, kung makikita natin, narito po yung Israel sa may naka-encircle na blue color. Napakaliit lang niya. Okay? Katabi niya yung Syria, Iraq, at yung Palestine, Saudi Arabia, and Egypt. Napapalibutan siya ng mga Islamic country. Okay? Kaya, nung mga panahon na wala ang Israel, wasak ang kanilang bansa, at walang nakatirang Hudyo sa lupain ng Israel, ang mga nanirahan dito ay mga Palestine sa loob ng 2,000 years. Kaya nagulat ang Palestine, biglang lumabas yung kanilang dyaryo at ganito ang headline. The State of Israel is born. Kailan po ito lumabas? May 14, 1948. Ipinahayag nila na sila isang ganap na bansa, malayang bansa. Maraming bansa yung nagulat nung lumabas yung balita nito. Ito yung isang litrato o larawan na official ng in-announce ng kanilang minister yung pagiging malayang bansa nila sa kanilang lupain. Pagkatapos silang ipahayag yung kanilang kalayaan, maraming mga malalakas na bansa yung sumang-ayon sa kanila. Pero, nung ipinahayag nila yung kanilang kalayaan, marami ding mga Muslim country, una dito yung mga Palestine, na naninirahan sa Israel, yung hindi pumayag. Siyempre, hindi sumang-ayon yung mga taong nakatira na doon sa lupain nila.
Kaya nga anong nangyari? Ginera sila ang bansang Israel. Pero sa kabila nito, hindi sila nagwagi laban sa Israel. Merong tinatawag na Six-Day War, kung alam niyo po yan, kung saan ginera sila ng malalaking bansa. Subalit hindi nila nagapi ang Israel. Bakit? Bakit? Sa palagay ninyo? Dahil mayroong Diyos sa likod ng Israel. Kung makikita niyo sa larawan, yung Six-Day War, kinabibilangan ito ng mga malalaking bansa against sa Israel. Egypt, Syria, Jordan, Iraq, nandiyan ang Iran, and Saudi Arabia. Yung mga malalakas na bansa nito, puro itong Muslim country. Okay? Kaya itong bansa nito, kahit napakalalakas nila, hindi nila nagawin gapiin ang bansang Israel. Kahit na sinuporta pa sila ng 8 pang mga Arabong bansa. Okay? Noong panahon na yun, yung Egypt ang pinakanangunguna para girahin sila. Bakit? Sa palagay ninyo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang lupain ng Israel, mahalaga din sa mga Muslim. Diyan din tumira, nabuhay yung kanilang mga propeta. Kung titingnan natin sa larawan, yung mga may kulay-pula dito, naniniwala kay Allah. O ito yung mga Islamic country. Sa kabilang banda, yung mga maliliit na piraso nito, na nasa gitna, na may circle na kulay blue, yan po ang lupain ng Israel. Para sa mga Muslim, ang Jerusalem, capital city ng mga Hudyo. Napakahalagang lugar din ito para sa kanila, gaya ng sinabi ko. Bakit? Dahil dito rin namuhay yung kanilang kinikilalang huling propeta, si Muhammad. Kaya para talunin ng bansang Israel, sinuportahan ng ibang Arabong bansa yung Palestine para makuha yung lupain. Pero hindi sila nagwagi. Kahit na ang lahat ng mga Arabong bansa umatake sa Israel, ang Israel hindi nila nagapi kailanman. Kung maririnig nyo sa balita, kailan lang ang Gaza, inatake ang Israel. And Israel fights back. Sa tingin natin sa balita, wala nang nangyayaring gera. Pero mayroon pa po, tuloy-tuloy. Hindi nila kayang gapiin ang Israel. Kaya dito makikita natin sa larawan noong 1946 to 2010, ito yung process ng paunti-unti na wala ang mga Palestine sa lupain ng Israel. Yung mga puting kulay nito, teritoryo ng Israel. Okay? At yung kulay green na ito, sakop ng mga Palestine. Pero sa tuwing sila'y natatalo, yung lupain ng Israel ay bumabalik sa kanila. Nakukuha nila yung kanilang sariling lupain. Nalulumbalik ng lubos yung lupain para sa kanila. Wala silang sapat na populasyon at armas nung sila'y nag-declare ng kalayaan, pero sa likod nito, may napakalaking tulong ang ginagawa ang Diyos. Sabi ng Diyos, upang iyong malaman at iyong maunawaan na akong Diyos at ang Panginoon. Kung ano yung nagpropesiya ng Diyos, ito po ay natupad. Sa Hosea chapter 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na papatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ng Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo. Gaya ng ipinangako sa inyo. Kaya, mayroon bang tatalo na bansa against the God? Mayroon bang pwedeng mas malakas pa na bansa na pwedeng tumalo sa Diyos? Wala. Kaya gano'n na lang makikita yung victory ng Israel. Bakit? Ipinaglalaban sila ng Diyos. Sinabi dito, sapagkat ang Panginoon yung Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Ito po yung pangako ng Diyos. Ito po ay nangyari habang sila'y dinidigma ng maraming bansa. So yung recovery of nation of Israel, makikita rin kay Prophet Isaiah, chapter 66, verse 8. Sinong nakakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdarumdam ng Zion, ay isinilang na niya ang kanyang mga anak. Zion refers to Israel. Sinong nakakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakakita ng ganyang bagay? Kundi, hindi pa nangyayari ganitong bagay sa kasaysayan ng tao. Ikinalat sila sa buong mundo, nawala sila sa kanilang lupain sa loob ng 2,000 years. Subalit, alam pa rin nila kung ano yung kanilang point of origin. Hindi nila nakalimutan ang kanilang kultura. Sa loob ng 2,000 taon, kahit wala sila sa kanilang sariling lupain,
hindi na nakalimutan ang kanilang sariling pananalita. Okay? Kaya ito isang himala. Bakit? Dahil nasa likod nila ang tulong ng Diyos. Kung anong naisulat noon, natupad ngayon. Kung ano yung naisulat sa propesiya sa Biblia, nangyayari sa kapanahunan natin. Ikalawang dahilan kung bakit nagkaroon ng propesiya sa Israel para mapanumbalik sila, recovery of the land. Ito yung pangalawang ipinangako ng Diyos na inyong lupain ay manunumbalik sa inyo. Sa katunayan, bago sila maging malaya, yung kanilang lupa ay naging basurahan, tigang. Walang tumirang Israelita sa bansang Israel mga panahon na yun. Yung pagbubungkal sa disyerto, na sinasabi ng Biblia na bubungkalin ng lupain, napaka-imposible nitong magawa ng tao lang. Kapag naging disyerto na yung isang lugar, mahirap na itong maibalik sa dating kasaganahan. Kahit na may magbigay ng maraming tubig at subukang magtanim sa isang disyerto, hindi po ito magiging ganap na isang maunlad na lupain. Okay? Yung disyerto, wala pong naninirahan doong bakterya na kailangan ng pananim para mabuhay. Yung disyerto, mahirap din doon ang tubig. Pero sinabi ng Diyos, yung lupain ng Israel, bubungkalin niya. Ibig sabihin, mayroong sisibol na bagong buhay. Kaya sa Ezekiel chapter 36 verse 34, ang lupain na naging sira ay mabubungkal. Sa halip na sira sa paningin ng lahat ng mga nagdaraan. Sabi po ng Biblia, ang lupain na naging sira ay mabubungkal. Ang isang magsasaka, para makapag-process siya ng panibagong aanihing pananim, kailangan niya una, magtanim ba agad? Hindi. Kailangan bungkalin. Kaya sinabi ng Diyos, ang lupain na naging sira ay mabubungkal. Anong ibig sabihin nito? Ano po sa tingin ninyo? Kaya niyo bang bungkalin yung disyerto? Hindi. Para sa tao, napaka-imposible nito. Ngunit, ginawa itong posible ng Diyos. Ezekiel chapter 36, verse 35, at kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay magiging gaya ng Garden of Eden. At ang sira, di ba, at wasak na mga bayan, ay tinatahanan na ngayon at may pader. Na-illustrate niyo ba sa inyong sarili kung ano yung lupang naging tigang? Lupang basurahan? Lupang disyerto? Pero sinabi, mabubungkal at tatahanan na ngayon ng mga may pader. Ibig sabihin, mula sa pagkawasak, magiging isang maunlad na lupa, matabang lupa. Kaya nga, yung recovery of Israel, may ilalarawan natin about documentation of their pictures. Yung larawan na ito ay magpapakita sa atin na mula sa lupaing tuyo hanggang sa kasaganahan. Magagawa ito ng Diyos na panumbalik sila. Okay? Makikita natin sa pamamagitan nito, kapag nangyari ito na mabalik sila sa isang malakas at maunlad na bansa, makikita natin merong Diyos na buhay. Kung makikita natin dito sa larawan, ito po yung border between Egypt and Israel. Kinuha sa aerial pictures. Okay? Yung dilaw na linya ito yung borderline. Kung titingnan mo yung lupain ng Israel, nasa kasaganahan na. Meron ng birding kulay. Yung lupain ng Ehipto, tuyo pa rin. Sa katunayan, ang lupain ng dalawang ito, paparehas lang. Pero magkaiba sila ng itsura. Makikita natin sa berdeng bahagi ng Israel, sumibol na yung mga berdeng halaman. Kasi sabi ng Diyos, panunumbalikin ang lupain ng Israel. Kaya naman ang lupain lamang ng Israel yung nanumbalik. Yung Ehipto, hindi. Dati, ganito ang larawan na naging tigang, disyerto. Pero ngayon, sa parehas na lugar, ito na po siya. Ibinilik ng Diyos yung bansang Israel para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang banal na pangalan. Naging napakaganda na ng lupain ng Israel sa panahon natin ngayon. Nagtanim sila noon ng mga bagong pananim, sumibol ito, at umunlad. Sa kasalukuyan, ang bansang Israel ay isang maunlad na bansa. Kaya merong photobook na tinatawag na Israel Gastern and Hugh. Ano pong ibig sabihin nito? Mga larawan noon at ngayon. Okay? Isang German photographer yung kumuha ng mga larawan noon at ikinumpare niya yung mga lugar na yon sa panahon natin. Kapag nalipas ng ilang taon, bumalik siya sa isang lugar,
kumuha ulit siya ng bagong litrato. Kaya isi-share sa atin yung bagong larawan. Ito ay isang lupain bago magkaroon ng bansa ng Israel, bago sila manumbalik sa kanilang lupain. Subalit nanumbalik sila at sa paglipas ng panahon, ito na po siya. Okay? Makikita natin, parehas na larawan, pero ngayon, sagana na. Yung dating dalampasigan na ganito ang itsura, ganito na po siya ngayon. Okay? Tingnan niyo sa ating screen kung paano ito mabilis na nangyari yung pangako ng Diyos sa kanila. Nanumbalik at naging sagana. Yung kanilang structures, infrastructures ay patuloy na talagang umuunlad. Naging verde yung kanilang lupain mula sa pagiging tigang nito. So, para na rin tayo nakarating sa Israel. Ito na yung Israel ngayon. Okay? Dahil sa biyaya ng Diyos, tumanggap sila ng pagpapala dahil sa banal na pangalan ng Diyos. Kung ano yung naisulat noon, natupad mula sa panahon natin. Naisulat 1,000 years ago, natupad noong 1948. Yung propesiya ng Diyos, patuloy na nararanasan natin at nakikita natin sa pamamagitan ng Israel. Ikatlong dahilan, sinabi ng Diyos na panunumbalikin ang lahat ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Napag-aralan natin kagabi during Holocaust, tinapon sila sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, ang Pilipinas, noong mga panahon ni Commonwealth o ni Manuel Quezon, tumanggap din tayo ng mga refugees mula sa bansang Israel kung sila inuusig at pinapatay. Marami sa mga ito nagpunta ng Europe, ng Africa, at iba't ibang bansa. Napakalayo ng kanilang napuntahan mula sa kanilang bansa. Ikinalat sila. Pero sinabi ng Diyos at inilagay sa Diyos yung propesiya kung paano sila manunumbalik sa kanilang bansa. Isaiah chapter 43, verse 5 and 6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo sa timog, huwag mong pigilin. Anong ibig sabihin nito? Ito yung sinabi ng Diyos kung paano sila manunumbalik sa kanilang lupain. Sa katunayan, 2,000 years ago, ay hindi sila nanirahan sa kanilang sariling lupain. Walang Israel. Pero binalik ng Diyos ang Israel sa kanilang lupain para mapanauli ito sa pamagitan ng mga salitang ito. Ibig sabihin, manunumbalik sila mula Ilaga, Kanluran, Silangan, at Timog, darating sila sa kanilang lupain. Yung mga Hudyo, nagbalikan sa kanilang sariling lupain mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Kaya mula east, west, south, and north, nakarating sila. At papaano? Alam niyo ba yung kanilang pagbalik sa kanilang bansa na isulat na rin sa Biblia? Tingnan natin sa Isaiah chapter 60, verse 8. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapate sa kanilang mga bintana? Ito po ay sinulat ni Prophet Isaiah 2,500 years ago. Okay? Yung
panahon na ito, walang salitang eroplano. Pero, at noong panahon yun, wala pang eroplano. Sa katunayan, na-invento ng Wright brothers ang eroplano lately lang. Makikita natin mamaya. Okay? Sinabi dito, parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang bintana. Ganito daw sila babalik mula timog, hilangan, kanluran na nasakay ng isang eroplano. Walang salitang eroplano, pero bakit ginamit yung salita o karakteristik ng isang kalapati? Sinabi ni Prophet Isaiah, darating sila na gaya ng kalapati. Ang kalapati, kung meron nakakaunawa kung paano inaalagaan ito, alam niyo yung kanyang point of origin. Ang kalapati, kapag namuhay siya sa isang lugar, at dalhin mo yun sa ibang lugar, pakawalan mo siya, babalik siya sa kanyang point of origin. Ganito ay sinalarawan ng Diyos na babalik at makikilala nila yung kanilang sariling lupain. Sinabi din dito, kanilang mga bintana. Nakita na ba kayo ng kalapating may bintana? Pero naglalarawan ito ng eroplano. Sa Biblia, walang salitang eroplano. Pero may propesiya na po, babalik sila sa pamamagitan ng eroplano. Gaya ng sinabi ko, 100 years na nakaraan, 1903 lang, na invento ng Wright brothers yung eroplano. Kaya naipropesiya ito sa Biblia bago ito magawa ng tao. Kaya merong tinatawag noon na Operation Solomon. Ano po yung Operation Solomon? Mula sa bansang Ethiopia, sakay ng eroplano na inapropesiya ni Isaiah, nakabalik sila sa kanilang lupain. Pero makikita niyo yung mga Israelita, may itim na po sila. Bakit? Sa lugar ng Ethiopia at Africa, yung klima doon ay talagang may itim na. At nalahian na sila ng ibang lahi. Okay? Makikita rin natin noong 1949, yung mga Israelita na galing dito sa Yemen, hindi naman sila maiitim. Sa katunayan, mapuputi sila. Okay? Sa Egypt, noong 1950, ganito na rin ang kanilang itsura. Gaya ng may propesiya ni Prophet Isaiah, manunubalik sila sakay ng eroplano. Sa larawan, ni-rescue sila sa pamagitan ng eroplano. They will rescue 14,325 Jews in just 48 hours. Nanumbalik sila gamit ang eroplano. May propesiya noon, nakaisa katuparan sa panahon natin. Kung anong may sulat noon, nangyari po. Ang Biblia ay totoo. Okay? At habang natutupad ito sa panahon natin, patuloy na nangyayari pa yung mga bagay na isinasabi sa kanila ng Diyos. Paano naging sagana ang bansang Israel? Bakit? Paano? Dahil pinagpala din sila ng Diyos. Meron dalawang biyaya na pinangako ang Diyos sa kanila. Tingnan natin, Isaiah chapter 60, verse 5, na isulat na po dito. Sinabi dito, ang kasaganahan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ito yung unang biyaya na sinabi ng Diyos, kasaganahan ng dagat. Okay? Sa Israel, mayroong isang dagat na tinatawag na Dead Sea. Bakit tinawag na Dead Sea? Doon sa dagat nila, walang anumang sea creatures na nabubuhay. Bakit? Dahil sa sobrang taas ng salt na meron yung kanilang dagat. Yung ating normal na dagat, times 8 sa alat ng dagat meron sila. Noong una, iniisip nila, walang pakinabang yung kanilang dagat. Pero nung ito ay masaliksik na mga archaeologists, nalaman nila napakayaman ng kanilang bansa dahil sa kanilang Dead Sea. Kung makikita natin yung kanilang mga dagat, parang ganito. Hindi po yan corals. Kundi yan ay mga namumuong asin. Okay? Natural na nakikita, kahit mababaw pa lang ang tubig, nandiyan na yung mga bunton ng asin. Kaya naman, sa sobrang taas ng salt content, kahit sinong pumunta doon maligo, hindi na kailangan lumangoy. Kusa siyang luluta dahil sa taas ng alat. Okay? Kaya sinabi dito, the value of the minerals in the Dead Sea is 4 times more than the USA. Yung
kayamanan ng kanilang dagat ay mas mayaman pa sa bansa Amerika ng 4 na beses. Kaya dahil sa Dead Sea, sila ay naging napakayaman. Yung halaga ng mga mineral na mayroon sa kanilang Dead Sea ay sapat na para masuplean ang lahat ng mga kailangan ng paninig sa buong mundo. Ganon, karaming minerals doon sa Dead Sea. Okay? Kaya nga, minsan kapag may mga tourist na nagpupunta sa kanila, maging yung mga putik sa kanilang Dead Sea, pinapapahid sa kanilang mga balat. Bakit? Dahil yung minerals ito ay nakakatulong para mapaganda yung balat ng isang tao. Sa larawan, nagtayo sila ng mga factory para kunin yung mga minerals sa kanilang karagatan. At ito ay ibinahagi sa bawat lupa. Yung halaga ng kayamanan ng Dead Sea ay kahit na pagsamasamahin mo yung fortune ng Amerika, England, and France, ikukumpara sa kanilang dagat na Dead Sea, napakayaman ng kanilang dagat. Yung isa pang biyaya, sinabi dito, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Paano ito nangyari? Deuteronomio chapter 8, verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang ang kanyang pagtibayin, ang kanyang tipan, ang kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya sa mga araw na ito. Paano sinabi dito na payayamanin sila? Yung kayamanan ng mga bansa darating sa kanila. Paano? Hindi natin lubos maisip. May bibigay po kong halimbawa, ito po. Tingnan natin yung mga mayayamang mga sikat na may-ari ng mga international company na nag-i-exist sa panahon natin. Kilala niyo po siya? Yes. Yung kanyang create na bagay, tinatangkilik ng buong mundo. Mark Zuckerberg. Meron ba sa inyo dito yung wala pang Facebook? Dahil kay Mark Zuckerberg, nagagamit niya yung application na yan. Okay? Siya po ay isang Hudyo. Dati akala ko American siya, pero siya po ay isang Hudyo. Isa sa mga bilyonaryong Hudyo na nagmamayari ng napakalaking kumpanya. Kilala niyo po ito? Si Steve Jobs. Bagamat patay na siya, yung kanyang bagay na nilikha, ginagamit na tatangkilik pa rin ng buong tao sa buong mundo. Yung mga iPhone na yan. Okay? Silang lahat ay Hudyo. Siya rin yung may-ari ng Microsoft. Ang pinakamatalinong search engine sa internet, sa buong mundo. Sino po sila? Kilala niyo po? Si Larry Page and Sergey Brin. Sila naman yung founder ng #1 search engine sa computer, yung Google. Lahat ng mga kumpanyang napapailalim sa Google ay napapailalim sa kanilang kapangyarihan. Gaya ng sinabi ng Diyos. Yung kayamanan ng ibang bansa, darating sa iyo. Sila po ay mga Hudyo. Napakatatalino nila. Yung mga nagmamayari ng 30th Fox Century, yung mga Hollywood Films, Universal, Warner Brothers, Paramount, DreamWorks, yan po ay pagmamayari ng mga Hudyo. At tingnan nyo yung mga iconic brand sa panahon natin ngayon. Sino yung mga tumatangkilik dyan? Yung mga mahilig magkape sa Starbucks. Ito po ay pag-aari ng mga bilyonaryong Hudyo. Okay? Bakit binigyan sila ng ganitong kayamanan? Bakit? Dahil sinabi ng Diyos, dadalhin sa kanila ang kayamanan ng mga bansa. Deuteronomio chapter 28 verse 13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking niutos sa iyo, araw na ito na iyong susundin at gagawin. Ibig sabihin, lagi silang nasa ibabaw. Inaling tulad sila sa ulo ng hayop. Halimbawa yung aso. Nasaan ba yung ulo? Nasaan ba ang buntot? Sila daw yung ulo, yung ibang bansa magiging sunod-sunuran lang sa kanila. Ganito sila pinagyaman ng Diyos. Nakita niyo po? Kung iisipin natin, maaari niyo pa bang isipin walang Diyos sa pamamagitan ng Israel? Lahat ito nagbibigay at nagtuturo sa atin na ang Biblia ay totoo. At ang Diyos ay buhay. At ikatlo, dahil sa bansang Israel, nalalaman natin
We are living at the end of time. Nabubuhay na tayo sa huling panahon. Isa sa pinakapalatandaan na binigay ni Jesus, yung magiging malakas na bansa, yung bansang Israel. Kaya pag nangyari yung mga bagay na yan, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay na sa huling panahon bago dumating ang Panginoon. Kaya pag-aralan natin yung end times. Ano yung napapaloob dito? Kapag nakita natin at napatunayan sa atin na ang Israel ay isang ganap at malakas na bansa, sabi ng Biblia, sa huling panahon, darating at manunumbalik ang Panginoon mong Diyos. Now, let's go saan? Dito tayo sa last sign. Ito yung mga tanda na ibinigay ng Diyos bago dumating ang Panginoon. Yung mga tanda. Isa-isahin natin. Matthew chapter 24 verse 3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanyang sarili na ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at katapusan ng panahon? Noong mga panahon na ito, nandito si Jesus. Nangangaral siya. Lumapit ang kanyang mga alagad dahil sinasabi niya sa mga alagad, nasusulat ang Kristo ay mamamatay at mabubuhay sa loob ng 3 araw at muli siyang babalik. Kaya tinanong ng mga apostol, ano yung tanda ng iyong pagdating at katapusan ng panahon? Binigay ni Jesus ang detalyado yung mga tanda. Una dito, mula ang Kristo. Sa lahat ng mga tanda, pag-aralan natin yung 5 mahalagang tanda na wala tayong sapat na oras. Matthew chapter 24 verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Kapag daw dumating na yung mga taong nagpapakilalang sila ay Jesus, sila ang Kristo, sila ang tagapagligtas, ibig sabihin, nagaganap na yung mga huling tanda ng panahon. Ngayon, isipin natin, nangyayari ba ito sa panahon natin? Alam niyo po ba, sa buong mundo, napakaraming nagpapakilalang si Jesus? Kiniklaim nila na sila daw ang Diyos. Kung ating titignan sa Google, maraming mga tao ay nagsasabi na sila daw yung Diyos. Padami na ng padami. Sa mundo yung nagsasabing sila daw ay Diyos. Pero ang problema, maraming mga tao pa rin yung sumusunod sa kanila. Si Jesus ay muling darating, pero hindi siya darating sa anyo ng tao. Nakagaya ng katulad ng katawan natin. Kaya lahat ng mga tao nagsasabing sila si Jesus, lahat sila ay sinungaling. Kilala niyo ba si David Shaler? Si Moses, Hilongway, Henry Christ na tinatawag. Hindi lang po sa ibang bansa, maging sa sarili nating bansa. Okay? Meron din nagsasabing sila yung Diyos. Ako yung Mesiya. Wala makakarating sama kung hindi dahil sa akin. Sinabi niya po yan. Kiniklaim nilang sila ang Diyos. Napakarami. Okay? Kaya tingnan natin yung isang mula sa Russia na nagbihis, nag-makeup gaya ni Kristo. Pinahaba niya yung kanyang buhok, maging yung kanyang balbas. At sinusubukan niyang lukuhin ng tao. Isa siyang asong gubat na nakadamit pa ayon sa Biblia. Sila lahat ay mga peking Kristo. Kaya nga, yung Kristong ito mula sa Russia ay ikinulong ng gobyerno. Bakit? Ginagamit niya yung kanyang itsura na nagpapakilalang ganito daw ang anyo ni Kristo. Ganyan ba ang anyo ni Kristo? Sa katunayan, sa Biblia, walang sinabi na ganito ang itsura ni Kristo. Pero may binabanggit na ang itsura ni Kristo ay hamak. Wala kang matatagpo ang magandang bagay sa kanyang mukha. Pero sila, gumagawa silang ng napakaamong mukha para linlangin ang mga tao. Kaya hinuli siya ng mga pulis. Okay? Hinihingi niya yung pera ng mga tao. Ginagamit niya yung salita ng Diyos para makapanloko.
Kaya nga nung unang pagkakataon na nakita tayo dito, sinabi ko kagad yung purpose kung bakit tayo nag-aaral. Para sa walang hanggang buhay. Hindi para magpalit kayo ng relihiyon o humingi ng anumang offering mula sa inyo. Okay? Isa lang ang layunin natin. Ano yung layunin natin? Para magkaroon ng yes, buhay na walang hanggan. Okay? Kaya sinabi ng bulaang Kristo na yun, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po, hihilingin niya sa kanila, sa mga tao. Sabi niya, ibigay niyo lang sa akin yung inyong asawa. Devote your wife. At pagpapalain ko kayo. Bibigyan ko kayo ng walang hanggang buhay. Pero alam niyo po, nakakalungkot, mayroon pang mas baliw sa kanya. Mayroong mga 19 na lalaki nagbigay ng kanilang asawa. Kaya ito nakakalungkot. Marami ang bula ang Kristo na magliligaw sa marami ayon sa Biblia. Ikalawang tanda, magkakaroon ng tagutom. Ito yung isang bagay na naranasan din natin during pandemic. Tama? Sino dito yung hindi nagutom? Sino dito hindi naghanap ng mga delatang binibigay ng gobyerno? Lahat tayo nakaranas ng gutom. Pero practice and error lang yan. Sa katunayan, sa ibang bansa, napakarami ang namamatay na tao dahil sa gutom. Mapalad ang Pilipinas dahil meron pa tayo dito mga punong kahoy. Sa kanila, wala. Ayon sa Biblia, magkakaroon ng matinding tagutom. Maraming mga tao yung wala nang makakain. Dahil sa polarization. Alam niyo po yung polarization? Ang ibig sabihin nito, kung sino yung mayaman, siya pa yung mayaman. Kung sino yung mahirap, lalong lumihirap. Okay? Yung mga batang ito, alam niyo po kung anong pinamatay nila? Kumain sila ng pagkain kontaminado dahil sa gutom. Dahil wala nang pagkain. Kaya namatay sila. Kung mayroon bang pagkain, kakain ka ba ng isang pagkain na hindi mo tiyak, na malinis? Hindi. Nagawa nilang kainin yun dahil sa gutom. At ayon sa World Health Organization, every day, there were dying 35,000 people because of famine. Dahil sa tagutom. Okay? Napakaseryosong problema po ito. Bakit nararanasan ng tao yung ganito? Dahil ito yung tandang ibinigay ng Biblia na mangyayari sa huling panahon. Sa Africa, walang anumang makain doon. Alam niyo po ba kung anong kinakain nila? Kapag wala nang makain, kumakain sila ng tinatawag na mud cookies. Alam niyo po yung mud cookies? Gawa ito sa puti. Wala itong sustansya. Pero bakit nila kinakain? Dahil sa gutom. Panoorin natin yung video. They look a lot like pancakes or cookies. A recipe passed down from generations here in Haiti. Women spend entire days making them. Grandmothers, daughters, and younger girls. Infants are nursed while mothers work the mix. Kids seem to enjoy them, at least when our camera was around. But these patties, known as bonbon terres by the Haitians who eat them, are a grim reminder of just how poor this Caribbean nation is. They aren't sweet, they're hard to swallow, and add almost nothing in terms of nutrition, because the cookies are actually made of dirt. It fills your stomach. When we haven't eaten anything, this dirt cookie fills your stomach. Traded, sold, and even hoarded by women here in the poorest section of the poorest country in the Western Hemisphere, Cité Soleil in Port-au-Prince, Haiti. Small amounts of vegetable shortening, salt, and occasionally sugar are mixed in with the dirt and water as well, made in places like this, an old fort where torture was once common by corrupt dictators here. Fort Dimanche is now a center of commerce built around the dirt cookies, a basketball court, soccer field, and school for hundreds of kids and home to many. To get to the basketball court, which acts as a preparation area for the dirt cookies, you have to cross this open sewer, which is littered with animal parts and trash and other nasty things, to get to an area where the cookies are laid out to dry out in the sun. You can see that these are still very wet, not quite ready to be served, but this is literally dirt being prepared for humans to eat on top of other dirt and filth. Celine Denis' life revolves around the cookies. For days we watched as the grandmother sat mixing the dirt cookie batter. Selling cookies is Denis' sole source of income and often her only food. It's a necessary evil. I'm in a bad situation, and that's why I make them. It hurts my heart, but I have no choice. We're forced to eat it.
It makes us sick, but not the way it would to anybody who's not used to eating it. Our system is kind of used to it. The dirt is trucked into this huge slum and sold at an enormous markup to the women, who pay about $5 a sack. They say it comes from an area in the mountains and are convinced the dirt is rich in minerals and vitamins. And if they don't have the money, they're happy, indeed eager to buy the dirt on credit. If it rains or the sun is blocked, the cookies can't dry out, and women actually end up owing money on the dirt they've purchased. Not a drop of batter is wasted. And throughout Haiti, the cookies are seen in urban markets and small mountain villages. We rarely saw adults eating the cookies, as many seemed ashamed. Kids, however, asked repeatedly why we were so interested before freely eating them. The UN's humanitarian coordinator in Haiti says the need for dirt cookies is an indictment of government failure Okay? So, and waste. The 5-cent cookie is a necessity in Haiti. Imported food too expensive for families living on about $1 a day. Some 3.3 million Haitians are food insecure today. Around 25% of the children are chronically malnourished. These are the same indicators as in Sub-Saharan Africa. Pregnant women so puputulin ko po para magkasya yung oras natin. Okay? So, bakit nangyayari yung mga bagay nito? Para malimutan lang yung gutom, kumakalam na sikmura, kumakain sila ng mga ganitong pagkain. Wala itong sustansya. Bakit nangyayari mga bagay nito? Ito isa sa mga tanda na ibinigay ng Diyos sa mga huling araw. Okay? Ikatlo, sabi, magkakaroon ng mga lindol. Ito yung nararanasan natin madalas dito maging sa Ragay. Sa Pilipinas, madalas lumilindol kahit sa ilalim ng dagat. At nakikreate ito ng tidal wave. Kaya nagkakaroon ng tsunami. Sa Lucas chapter 21 verse 11, binanggit po ito. Sinabi dito, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. Ito yung ikatlo sa tanda. Pagpasok ng 20th century, madalas na po sa recorded ng PPOX yung mga naitatalang mga lindol sa Pilipinas. Hindi lang sa atin, maging sa ibang bansa. Yung ibang mga lindol, nagmula pa noong 2003, ay mabilis na tumataas, tumitindi at lumalakas. Makikita natin yung mga larawan ng mga distraction dulot ng lindol. Bakit maraming mga lindol sa iba't ibang lugar? Maraming mga tao na namamatay dahil sa lindol. Bakit? Ay propesiya na ito sa Biblia, gaya ng pinasa natin. Noong sa Nepal, noong 2015, tingnan natin yung isang video. Sunod-sunod na niyanig ng malalakas na lindol ang Mindanao. At ilang ulit ang mga aftershocks. 2013 naman nangyarigin ng magnitude 7.2 ang Bohol. Naapektuhan ang mga bayan sa North Bohol Fault. May naitalang 200 tao ang namatay at 600,000 pamilya ang nawala ng bahay at kabuhayan. Matatandaan din ito lamang Abril na pinsala ang Pampanga, Tarlac at Olongapo ng 6.1 magnitude na lindol. Siyam ang namatay sa Pampanga at daan-daang bahay at gusali ang gumuho. Kasabay din ito ay ang paglindol sa Metro Manila mismo. Natakot ang marami dahil naramdaman nila ang lakas na intensity 5. Kita niyo po. Kapag bumanat
umatake ang lindol, lalo na yung mga intensity 8.1, kagaya sa Nepal, walang gusaling nakatayo ang mananatiling nakatayo. Kaya isipin mo, anong mangyayari sa mga bahay na pinagpaguran mo? Nagtuon ka na maraming panahon para sa pangarap mong bahay. Sa sandaling panahon, mawawala siya. Kaya hindi tayo dapat nagtutuon sa mga ganitong bagay. Magtuon tayo sa spiritual na pangangailangan natin. Gaya ng mga naiulat dito sa 2004, East Asia, 200,000 were killed. Sa China, sa Haiti, sa Chile, tumataas yan habang pagkatapos na pumasok yung 28th century. Madalas na po naiulat yung mga lindol. Maging dito sa Pilipinas, noong 2013, napakaraming pinsala. 2015 sa Nepal, Ecuador, 2017 sa Pilipinas, sa China, Indonesia, California, sa Pampanga, 7.0 doon sa magnitude doon sa Tokyo noong 2021. Sa Pilipinas, naiulat din yung madalas na pagyanig noong 2023, 2021. 6.3 magnitude strikes southern Philippines. Kaya noong February 2023 sa Turkey and Syria, February sa Bicol area, at kung makikita natin yung talaan sa buong Pilipinas, yung mga kulay pink at pula dito ay nagtatala ng bawat lindol. Okay? Hanggang brown color, na which is 8.0 magnitude. Napakalakas. Bakit nangyayari mga ganito? Ito yung huling mga tanda sa panahon natin. Ika-apat, yung salot. Pag-aralan natin yung ika-apat. Itong ika-apat na ito, kagagaling lang natin dito. Hindi pa tayo nakaka-recover na masyado mula sa coronavirus. Lucas chapter 21, verse 11, sinabi dito, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng tagutok at mga salot. Noong 2021, March, 22 June to 2023, September, yung coronavirus talagang nag-strike. At halos 4 na milyong mahigit yung namatay dahil dito. Kakaunti lang yung nakarecover. Okay? Yung coronavirus talagang naglagay sa atin sa matinding sitwasyon ng pandemya. Bago yan, noong 2023, meron tinatawag na SARS, isang uri ng virus. Meron din tinatawag na MERS, COVID-19. Okay? At hanggang ngayon, yung variant niya nagpapatuloy pa rin. Nag-develop ng mas malakas pa. At hindi natin alam kung kailan ito muli kakalat. Okay? Bakit pinapahintulutan ng Diyos mangyari mga ganito at maraming tao yung mamatay? Para malaman natin yung kanyang salita, yung Biblia. Ang Biblia ay totoo. Noong mga panahon ng COVID-19, halos wala ng sapat na mga ospital, maging mga libingan. Kaya inililibing na lang sila sa isang yard. Kung titignan mo yung picture na to, akala mo ay mga tuldok lang, pero bawat isa niyan ay hukay. Yung iba sa ibang bansa, katulad sa isinusunog na lang sila sa India. Okay? Ganito yung paraan nilang paglilibing. Susunugin na lang sila. Wala nang sapat. Kaya ginagawa nila yung ganitong cremation. Okay? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong bansa, buong mundo. So, may tinatawag na naman ngayon na UK variant. Nakakahawa din ito. Ano ba yung pinakaunang virus na dumating sa tao na hanggang ngayon wala pa rin lunas? Ano po yun? Alam nyo? AIDS. Wala pa rin lunas hanggang ngayon. Kaya sa World Health Organization, sinasabi nila na mas lalo pang magiging malakas yung darating na mga virus sa panahon natin. Ito ay sign ng last days. Okay? Ikalima, may mga tanda mula sa langit. Ito yung bagay na maunawaan din natin. Hebrew chapter 1, verse 10 to 11, at ikaw, Panginoon, ang pasimula inilagay mo sa liga ng lupa at ang mga langit na may mga gawa ng iyong kamay. Sila'y mapaparag, subalit ikaw ay mananatili at silang lahat ay manulumang gaya ng kasuotan. Yung Diyos gumawa ng pundasyon sa mundo. God created the heaven and earth. Ang Diyos yung nagpapanatili sa mundo.
Ang ginawa ng Diyos ng sanlibutan, hindi ito nilikha ng walang hanggan. Merong hangganan ang lahat ng mga bagay na meron dito sa lupa. Alam ng Diyos kung kailan ito matatapos. Kaya naman, merong limitation lang ang lahat ng mga bagay. Meron bang tao na mabubuhay na higit 100 pa? 200? Wala na po. Meron bang mga bagay sa lupa na mag-e-exist hanggang katapusan? Maging yung bakal, nasisira at naluluma. Okay? Lalo nung nakaraang taon, ngayong taon, maraming mga nangyayaring bagay na hindi na normal. Sa klima pa lang natin, nakaranas tayo ng summer, sobrang init during summer season. Iba na yung init. Hindi na ito may kukumpara dati. Mapalag yung mga nakatira sa bundok, pero sila mga shelter, mga punong kahoy. Pero sa Manila, ramdam na ramdam ito. Ano yung sinasabing sila'y lahat ay malulumang gaya ng kasuotan? Yung ating Mother Earth, yung ating tahanan din dito sa lupa, paluma na ng paluma. Kaya nga sinasabi nila, kung magpapatuloy pa yung init, yung global warming, ay matutunaw na yung mga iceberg doon sa South and North Pole. Magiging dahilan ito para maraming lupa yung matabunan ng tubig at bumaha. Yung Antarctic temperature rises about 20 degrees Celsius for the first time on record. Sa mga malalamig na lugar, nakakaranas na rin sila ng napakainit na klima, kahit sa mga lugar na nagyeyelo. Ito mo, tingnan natin sa larawan, yung glaciers sa North Pole melting down rapidly. Napakabilis daw matunaw. Kung magkakaroon ng comparison, taon lang yung binibilang, mabilis na nawawala yung mga yelo. Kaya sa larawan, makikita natin dito, taon lang ang lumipas, tunaw na yung iceberg. Isang taon lang yung lumipas, lumitaw na yung mga lupa, nawawala na yung mga yelo. Yung global warming, patuloy na nararanasan ng mundo. Bakit? Sinabi ng Biblia, darating yung wakas. Maging yung mga polar bear, nangangayayat na rin dahil sa init. Hindi nila kayang mabuhay sa mainit na panahon, kaya sila namamatay. Sa ibang bansa naman, sa kabila nito, nakakaranas naman ng sobra naman ng tubig. Baha. Madalas dito sa ating bansa, sa mga Asian country, nakakaranas nito. Katulad sa China, sa Japan, nilulubog sila sa tubig. South Korea. Okay? Maging yung mga lugar na structure na hindi kailanman mapapasok ng tubig na ginawa ng mga engineer, nabigo po sila. Dahil pinapasok pa rin sila ng tubig. Bago gumawa ang isang engineer or architecture ng isang katulad ng train station, pinag-aaralan nila yan. Safe sa tubig, safe sa lindol. Kaya nagtaka sila, maging yung ganitong mga proyektong pinag-aralan ng isipan ng tao ay walang takas doon sa huling tanda na ibinigay ng Diyos. Sa Pilipinas, madalas sa ating yung bagyo. At kapag nakaranas tayo ng bagyo, matinding pagbaha yung dinudulot nito. Maraming mga lumulubog na kabahayan at marami rin ang namamatay. Kaya minsan sinasabi ng tao, talaga bang may Diyos? Bakit pinahayaan niyang marami ang mamatay sa sakuna? Dahil yung taong yun na nagtatanong, hindi nagbabasa ng Biblia. Okay? Sisisihin niya pa yung Diyos. Pero kung sasaliksikin mo yung Biblia, nangyayari yung mga bagay na yan dahil ito yung binigay ng Diyos na mangyayari sa huling panahon. Sa Italy 2020, yung pagbaha, wala rin silang takas. Australia 2021. Okay? Tingnan nyo na lang sa ating screen. Kapag bumabaha, malaking pinsalang dinudulot ito sa ating mga ari-arian. Yung mga bahay na pinagpaguran mo pagdating ng sakuna, may liligtas mo ba yan? Wala. Dito ka madalas nagtutuon. Makamtan yung mga bagay na ito. Bahay, sasakyan, kayamanan. Pag binawi yan ng Diyos, wala tayong magagawa. Sa Europe, nangyayari din yung ganitong uri ng pagbaha. 2021, napakarami. Hindi na normal ang panahon. Hindi na natin nauunawaan yung klima na nararanasan ng mundo. Sa ibang lupain, ganito naman din sila. Tagtuyot. Sinasabi ng iba, mas mabuti na yung tagbaha, La Nina, kaysa El Nino, tagtuyot. Pero parehas lang po ang pinsala nito sa atin, sa tao. Sa ibang lugar, dumadanas din sila ng wildfire. Nung nakarang taon, may mga sunog sa Australia sa loob ng 2 buwan. Hindi po namatay. Yung apoy. Imaginin mo, yung forest na susunog,
ng 2 buwan. Walang makapatay nito. Kaya nauubos yung mga creatures, maraming species yung namatay. Alam natin na Australia, isa sa pinaka lupain o bansa na kung saan nag-aalaga sila ng maraming hayop sa paligid nila. Pero namatay po dahil sa apoy. Kita natin yung daan, no? Ubos siya. Oh. Okay? Kaya sinasabi ng iba, mabuti ng baha, tag-init. Lindol, wag lang apoy. Pero sa state na ikumpara mo yung mga bagay na dilubyo nangyayari, dapat makita mo kung bakit ito nangyayari. Sa mga panahon yan, marami nang naghahanap ng Diyos. Sa mga sitwasyon na ganito, dito lang sila nakakaalala ng Diyos. Okay, tingnan nyo yung mga sunog na nangyari na itala sa buong mundo. At dito, sa isang bansa, sa isla ng Greece, nasunog yung kanilang bansa, halos 70%. Kaya tumira sila dyan, meron silang shelter na tinatawag for evacuation area. Sa France, sa August 2021, yung worldwide na makikita natin na talaan ng mga nasusunog ng kagubatan ay madalas na nangyayari sa atin. Dulot ito ng napakainit na panahon. Kung hindi nasusunog, nalulunod. Akala niyo ba sa pelikula lang nangyayari ito? Sa ngayon, totoong buhay na ang mga ito at hindi na palabas. Kumpirmado ng mga eksperto, code red na ang nangyayaring pagbabago sa klima sa ating planeta. Bakit dapat tayong mamahala sa bagong climate change report? Ayon sa ulat, tao at ang mga ginagawa nito ang dahilan ng patuloy na global warming. Para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin niyan, throwback muna tayo sa mga science lesson natin. Climate change ang tawag sa pagbabago sa kinagis ng klima. Tumataas ang temperatura ng mundo. In short, global warming. Pinatitindi ito ng greenhouse effect, kung saan tinatrap ng greenhouse gases ang init na galing sa araw. Pinakabinabantayan ngayon ang greenhouse gas na carbon dioxide o CO2. At hindi lang ito galing sa hininga ng tao, naglalabas din ng CO2 ang fossil fuel at natural gas. So yes, pati petrolyo nakakadagdag sa greenhouse effect. Ayon sa report ng United Nations body na Intergovernmental Panel on Climate Change, 1.09 degrees Celsius na ang itinaas ng global temperature mula noong panahon ni Rizal. At hindi ito dahil sa bulkan o sa araw, dahil ito sa tao. Sinasabi ng balita dahil daw sa tao. Bakit? Nakadepende sila sa karunungan ng tao. Kung sisiyasatin nila ang Biblia, malalaman nila kung bakit nangyayari mga bagay na yan. Bakit? Dahil sinabi ni Jesus, mangyayari yan dahil ito yung tanda ng kanyang muling pagbabalik. Okay? Mateo chapter 24 verse 35, sinabi ng Biblia, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yung salita ng Diyos mananatili. Yung salita ng Diyos hanggang sa kamatayan, narito pa rin. Hindi mawawala sa atin. Okay? So, mula sa timetable ulit, nasa na tayo? After ma-study yung last time, pag-aralan natin about second coming. Sanabi, kapag nangyari na yung mga bagay na huling tanda ng panahon, darating daw siya. Ito yung tinatawag na rapture. Kaya pag-aralan natin, ano yung rapture? Ano yung sinasabi ng Biblia na pag-aani ng Panginoong Jesus sa panahon ng tag-init? Tingnan natin sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 and 17, ganito isinasalarawan yung rapture. Babasahin ko po. Verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na titira at gagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Ibig sabihin, yung rapture ay pagliligtas sa mga ligtas. Kukunin ng Diyos mula sa lupa patungo sa alapaa. Sinabi ng Biblia, sasalubungin ng Panginoon sa papawirin, sa alapaa. Okay? Sa mundo ito, may dalawang grupo ng mga tao. Ano po?
taong ligtas at hindi ligtas. Yung mga ligtas, sila yung kukunin at sasalubong sa Panginoon. Yung mga hindi ligtas, maiiwan sa lupa. Isinasalarawan ng Mateo chapter 40, chapter 24, 40 and 41. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babae na nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Makikita natin dito, the same time, mangyayari yung bagay na ito. Sinabi, may natutulog, yung isa'y kukunin at ang isa'y maiiwan. Okay? Merong dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, bigla na lang mawawala yung kasama niya. Kinuha at yung isa ay maiiwan. Okay? Ngayon tatanungin ko po kayo, saan kayo kabilang sa dalawa? Kayo ba yung kukunin o maiiwan? Isang bagay na dapat maiwan sa ating mga puso yung tanong na to. Kapag yung pinto ng daong isinara nung panahon ni Noe, meron pa bang nakapasok? Wala na. Wala nang pag-asa. Okay? Kung wala ka pang kasiguraduhan na makakapasok sa karya ng Diyos, may iwan ka. Okay? Kapag naiwan ka, ano mangyayari sa mga taong naiwan? Dadanas ng 7 taong kapighatian or 7 years tribulation. Sinasabi rin ang Biblia. Kaya handa ka na ba? Dapat natin isipin ito ng mabuti. Yung video illustration, yung sa larawan nito, kung ano yung mangyayari after ng rapture. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Isang araw, darating yung time, biglang mawawala yung kasama mo. Kung hindi mo pa lulutas yung problema mo sa harapan ng Diyos, yung kasalanan, napakahalaga ng Bible study namin ito para sa iyo. Merong itinuturo ang Biblia para maligtas tayo. Okay? Kaya titignan nyo sa larawan, nasa loob din sila ng church, pero hindi lahat ligtas. Hindi lahat makakasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano yung natututunan natin ngayon? Alam ng Diyos ang lahat. Kaya ng Diyos magawa yung mga imposibleng bagay. Kung totoo yung mga propesiya sa Israel,
Yung hinahanap na nakasulat sa propesya ng Diyos, isang katotohanan din. Sa mga narito ngayon, yung ilan nakarinig na ng salita ng Diyos, yung unang pagkakataon. At yung mga iba, nakarinig na ng salita ng Diyos sa mga nakalipas na araw. Ngayon, kahit na marinig yung lahat ng mga salita, maaaring may mga tao na nanatiling hindi pa rin mga kasama sa rapture. Bakit? Kailangan natin magkaroon ng assurance of salvation. Katiyakan na maliligtas tayo. Hindi mahalaga kung sa tingin mo, sa langit ka o impyerno ka mapupunta. O naniniwala ka sa sarili mo na mabuti kang tao. Hindi po ito dapat isinasaalang-alang natin sa mga sarili natin kaisipan. Yung problema sa kasalanan natin sa harapan ng Diyos, ito yung main issue. Ito yung dapat mawala at malinis sa harapan ng Diyos. Yung kasalanan mo. Nakakagawa kayo ng kasalanan, tama? Kahit maiksi lang yung kasalanan, magkaunti lang, sapat na ito para mapunta ka sa impyerno. Kaya kung wala ka pang kasiguraduhan sa kaligtasan, mahalaga itong Bible seminar para sa iyo. Ito yung layunin. Yung ibang tao, kapag naiwan, maaaring isigaw nila, nasabihin, lagi naman ako nag-aating sa church. 30 years na akong nag-aating sa church. Pero bakit ako naiwan? Sabi ng isa, nagdadasal din naman ako. Pero bakit ako naiwan? Hindi ko sinasabing mali yung mga rason na sinasabi nila, pero hindi ito yung paraan para maligtas ang isang tao. Sinabi ng iba, sinusunod ko naman yung 10 utos at mabuti akong tao, pero bakit ako naiwan? Hindi yung mabubuting bagay o pagiging mabuti sa kapwa yung paraan para maligtas ang isang tao. Kundi yung kalooban lang ng Diyos. Okay? Sa Biblia, may propesya patungkol sa mga taong maiiwan. Anong mangyayari kung maiiwan ka dito sa lupa? Yung mga maiiwan dito, gaya ng sinabi ko, papasok sa 7 taong kapigatian o 7 years tribulation. Sa aklat ng Apokalipsis, madaming mga sakuna yung babala na ibinigay sa mga tao. Dakilakilabot yung kanilang mararanasang kamatayan sa lahat ng maiiwan. Kaya ngayon, alalahanin natin, pag-aralan natin yung salitang 7 years tribulation. Mula sa timetable ng Biblia, bago pa magkaroon ng creation ng human, meron ng walang hanggan. At sinasabi din ng Biblia, pagkatapos ng kasaysayan ng tao, meron din walang hanggan. Okay? Ang Diyos ay walang pinagmulan at ang Diyos walang katapusan. Ang Diyos ay Alpha and Omega. Kaya mula nung likhain ng Diyos, ang tao ng tao, si Adan and Eva, hanggang sa panahon ni Abraham, tinatawag itong age of conscience. Naliligtas ang tao sa pamagitan ng kanilang puso, ng budhi. Kapag gumagawa sila ng masama, hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. Ito yung panahon noon hanggang sa panahon ni Noe. Nangyari dyan yung water judgment. Napag-aralan natin kagabi, hinatulan ng Diyos ang buong sangkatawan sa pamagitan ng matinding pagbaha at marami ang namatay. Anong kaligtasan doon? Nagbigay ang Diyos ng kaligtasan. Maliligtas ka kung papasok ka saan? Sa daong na ginawa ni Noe. Pagkatapos noon, hanggang kay Jesus Christ, ay tinatawag naman itong age of law o panahon ng kautusan. Dito ibinigay kay Moises yung 10 utos. Nakita ng Diyos na hindi kayang sundin ng tao yung 10 utos. Kaya naman ang Diyos na bumaba at siya yung ibinigay ng Diyos bilang kordero para sa kasalanan ng mga tao. Mula kay Jesus hanggang sa pagdating ng kanyang ikalawang pagdating o rapture, tinatawag itong age of Gentiles na tinasabing panahon ng biyaya. Ibig sabihin, manampalataya ka lang, maliligtas ka. Pero yung panahon na yan, meron tinatawag na grace period. Ibig sabihin ng grace period, darating ang rapture, matatapos na yung panahon ng biyaya. Wala nang kaligtasan sa mga maiiwan. Kaya yung biyaya nito, nasa panahon natin pa ngayon. Hanggang hindi dumarating ang rapture,
may pagkakataon pa sa inyo na maligtas. Okay? Pero isipin natin, kapag dumating yung rapture at mayroong mga naiwan, halimbawa naiwan ka, dadanas ka ng 7 taong kapighatian. At pagkatapos niyan, sa huling bahagi ng 7 taon, darating muli ang Panginoong Yesus sa ikatlong pagkakataon dito na sa lupa. Yung kanyang second coming, kapag sinundo niya yung mga ligtas, sa alapaap. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, babalik siya muli at bababa na kasama ng mga banal sa lupa. Para ano? Para maghari yung pagharian yung millennial kingdom. Bagong langit at bagong lupa. At itatatag yung walang hanggan. Ito yung timetable na sinasabi ng Biblia sa human history, humankind, kung paano nagsimula at magwawakas. Ngayon, pag-aralan natin mula kay Kristo, mula sa Panginoong Jesus hanggang sa araw na kanyang pagdating. Okay? So ito nga yung sinasabi ng Age of Gentiles. Dapat yung kaligtasan ng mga Hudyo na sinampalatayanan nila ang Panginoong Jesus na magliligtas sa kanila ay ipinapako nila sa krus. Kaya yung biyaya na dapat mapunta sa mga Hudyo, napunta sa mga Gentile sa atin. Sa palatayanan mo lang ang Panginoong Jesus, maliligtas ka. Tayo ngayon sa panahon natin, namumuhay na tayo bago dumating ang second coming. Diyan na nangyayari yung mga sign na tinalakay natin. Pagkatapos niyan, darating ang Panginoong Jesus yung sa alapaap. Gaya ng sinasabi ko, ito yung rapture, susunduin ang lahat ng mga ligtas. Kapag naiwan ka, dadanas ka ng 7 taong kapighatian. Yung 7 taon na yan, nahahati sa 2 bahagi. 3 kalahating taon, at yung second part, another 3.5 years. Sa unang 3 kalahating taon, mangyayari yung mga bagay na katulad ng one world government. Okay? May darating na false peace na tinatawag. Magulo ng panahon na yan. Maraming maiiwan, kaya maraming maghahanap sa Diyos. May darating na tao na sasabihin niya, ako ang tagapagligtas, kaya marami yung pupunta sa Kanya. Kaya tinatawag siyang false peace. Sa panahon ngayon, yung rebuilding of third temple, nangyari na po. Sa Jerusalem, buo na yung third temple. Okay? Pagkatapos ng 3 kalahating taon, mangyayari yung Great Tribulation na tinatawag o yung Antichrist na 666. Sa panahon na yan, kung wala kang tatak sa loob o tatak sa kanang kamay, hindi ka makakakain, hindi ka makakabili. Hahabulin ka ng tabak para patayin ka. At mamamatay ka sa panahon na yan, hindi sa ordinaryong kamatayan, peligro kamatayan. Okay? Maaaring tanggalan ka ng mga kuko, ipin, papatayin ka ng paunti-unti. Pagkatapos niyan, sa huling bahagi ng Great Tribulation, mangyayari yung pinag-aralan natin kagabi, Armageddon. Patungkol sa World War III. Dito, pasasabugin ang lahat ng mga atomic bomb sa bawat bansa. Okay? At pagkatapos na magdusa ang lahat ng mga tao dyan, darating ang Panginoon kasama ng mga ligtas, bababa sa lupa, at itatatag ang millennial kingdom. Kung saan, maninirahan ng mga ligtas sa loob ng 1,000 taon. Ito yung timetable na sinasabi ng Biblia na mangyayari hanggang sa wakas. Ngayon, what is 7 years tribulation? Ito po yung 7 taong kapigatian, isang bagay lang yung matitira. Lahat ng mga dadanas niyan, makakaranas ng 2 uri ng kamatayan. Physical death and spiritual death. Okay? Sa mga panahon ng Armageddon or World War III, walang mag-e-exist na buhay dito sa lupa. Lahat dissolved. Paano itong sinasalarawan? Ganito. Apocalypse chapter 13, verse 16 and 18. At ang lahat ng mga hamak at ang mga dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, at mga malaya at mga alipin ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa loob, upang walang sino man ang makapagbili, maliban ang may tanda. Sa makatuwid, ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito, kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw.
sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666 or 666. Alam niyo po ba sa panahon natin, napapractice na po ito? Sabi po, lahat palalagyan ng tanda. Siya po yung maghahari, yung halimaw, Antichrist. Palalagyan niya ang lahat ng mga tao ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ito po isang uri ng barcode or barcode. Yung lahat ng mga produkto, makikita natin ito, yung gaya nito. May barcode sila sa likod. Ito yung minsan ginagamit sa mga scanner doon sa mga cashier. Tama? Kaya sa mga barcode dito, makikita pa lang natin dito yung 6 na numero, 3 numero na number 6. Yung sinasabi ng Biblia, parang ganito yung mangyayari. Tatatakad ka sa kamay o sa noo. Bakit sa kamay o sa noo? Bakit? Magkakaroon ka ng idea kung bakit itatanim yung mga barcode sa katawan para mawala na siya ng hindi siya masira. Okay? Sa panahon natin ngayon, nandiyan na po yan. Ito yung tinatawag na RFID. Radio Frequency Identification Card. Itinatanim sa kanang kamay kasi laki ng butil ng bigas. Bakit dito sa kanang kamay na sinabi ng Biblia? Sa part ng kamay natin, meron ditong soft tissues, dito siya ibabaon. Kahit anong movement ng kamay, hindi siya masisira. Anong nilalaman ng RFID? Magnetic antenna na connected sa internet. Kaya sa mga panahon ng tribulation, hindi ka makakabili, hindi ka makakakain kung wala kang ganyan. Ito ay tatat ng halimaw. Sa mga panahon na yun, sige, pwede kang tumakbo, takasan mo, pero hindi ka makakapagtago. Ito yung dahilan para si Antichrist makontrol ang lahat ng tao. Ito ay connected sa internet. Okay? Sa panahon natin, gumagamit pa tayo ng pera. Tama? Sa panahon na yun, wala ng pera. Yung RFID na, yung magdadala ng lahat. It contains your own data, identification, bank ID, saan ka nakatira, saan ka nag-i-stay, saan ka kumakain, saan ka pumupunta, recorded po yan. Okay? Sa panahon natin ngayon, yung no-cash society ay nararanasan na natin. Sa panahon ng 7 years tribulation, hindi mo na kailangan ng pera. Kung bibili ka sa tindahan, tip, tip, gano'n na lang. Okay? Pero sa panahon natin, practice and error, nangyayari na po yan. Paano? Minsan pumunta ka sa tindahan. Wala po akong pera, pwedeng GCash na lang. Lahat, computerized na. At sinasabi sa Pilipinas, mangyayari na rin na mawawalan na tayo ng physical o currency na money. Hindi na ito mag-rotate sa mga tao. Bakit? Darating ang isang pandemya, lakas na hindi pa natin nararanasan ngayon. At yung pinakapangunahing reason kung bakit tatanggalin ng physical na pera para hindi kumalat ang virus. No, naman po. Kaya lahat by computerized na. Okay? Sinasabi dito na sa 2019, nung naranasan yung COVID-19, isa ito sa mga inisip ng mga gobyerno. Alisin na yung, i-abandon na yung cash. Okay? Tingnan natin yung isang illustration sa isang kumpanya na ngayon ay nagaganap na sa kasalukuyan. When Eli Stolberger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. Like touch it? Yeah. Yeah. Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all on chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. So I can't open it. No. So what I need to do is I need to first lick my chip and it will log me in, and from there I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. Install ingrained procedure with local anesthetic and you're good to go. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash.
At this tech fair, a chipping event for those on the cutting edge, merging their hands with this new technology. I thought it would be fun, right? The process is simple and swift. A pinch of the skin, and in a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. As for the pain, I barely felt it. but even in this nation of early adopters, not everyone is racing to get chipped. Feel less human. I would feel like a robot. I think, so much more data can go into this, when it's in your body. There's no central registry tracking how many people are chipped, but biohacker Hannes Wellblood estimates between 5 and 10,000. In the future, do you think everyone is going to be chipped? I think it will be voluntary, but I am certainly convinced that millions of people will find it very, very valuable to have a smart device under their skin. Human microchipping may be our future, but in Sweden, it's already reality. Sarah Harmon, NBC News, Stockholm. We are on the way to one world government. Ito yung katotohanan. Okay? Isa sa mga reason kung bakit magkakaroon ng mga RFID chip para daw yung pandemic ma-prevent ito mangyari. Kung bakit wala ng cash sa darating na panahon, bakit? Para ma-prevent ang crime. Ito yung mga panukala ng full peace na darating sa unang 3.5 taon ng 7 years tribulation. Sabi nila, alisin na yung pera. Dahil sa pera, nagkakaroon ng holdapan. Nagkakaroon ng patayan. Kaya mapupursige ito. Darating sa atin yung mas matindi pang pandemya at sasabihin nila, para ma-record daw dahil ngayon yung COVID-19 vaccination card na e-edit pa, nadadaya pa. Sa panahon na yun, nakatanim na po sa RFID. Okay? Kaya paghandaan natin ng mabuti. Alam ko po, napakahirap umupo dyan. Dadalawin tayo ng antok. Pero kailangan natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Ito yung tanging paraan para maligtas ka dyan. Mas mahirap yung nakatayo at nagsasalita ng 2 oras. Kaya makinig po tayo ng mabuti. Meron po isang video illustration na ipapakita ko sa inyo. And because of all, both small and great, rich and poor, free and bond, trust and work in their land or in their country, and let no man break by himself, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold these events, amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang pagkubo ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng kontrol sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash, ang lahat ng transaksyon ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers. Mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsya-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been. Noong unang panahon, tinatawag itong barter. Implanting humans with microchips, tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips. The marketability system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan ang ipapagawa ang mga chips na ito? and we are everything. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared. 666 is Kaya kung yung isang tao magkakatanggap ng tatak ng halimaw ng chip na ito, madali na lang siyang may susuri. Sa ngayon lahat ng ito, ipaghahanda lamang. Ngunit sa huli, mas kakilakilabot na bagay yung darating.
Dadating yung oras na pipilitin ka ng isang tao na magpalagay ng chips. Kung hindi, papatayin ka ng dahan-dahan. Apocalypse chapter 14, verse 9 and 10. At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay, ay iinom naman ng alak ng puot ng Diyos, na inihandang walang halo sa kupa ng kanyang puot at papahirapan sa apoy at asupre. Pagkatapos ng 7 years tribulation, lahat ng mga tao itatapon sa impyerno. Wala nang kaligtasan dyan. Kaya isipin mo ng mabuti. Ano yung mas mahalaga sa iyo? Yung trabaho, yung damit, yung kakainin, o yung walang hanggang buhay? Hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na ito. Pero mas may mahalagang bagay na kailangan natin. Yung mga bagay na kailangan natin sa Espiritu. Okay? Last, bigyan nila ako ng 5 minutes, tatapusin natin yung last one. Mangyayari pagkatapos ng 7 years tribulation, yung digmaang pandaigdig o tinatawag na Armageddon War. Apocalypse chapter 16 verse 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Itong Apocalypse chapter 16 verse 16, sila'y tinipon nila sa lugar na tinatawag na Armageddon. Sa Armageddon, yung huling digmaan ay mangyayari o tinatawag na Megiddo. Alam niyo po ba yan? Kung hindi niyo alam yan, pag-aaralan natin. Kapag pumunta ka sa Israel, may isang lugar na tinatawag na Megiddo. At mayroong mga tour guide na ipinapakilala nila yung lugar na yun. May information board para sa mga turista. At ipinapaliwanag na ito yung lugar na ito kung saan mangyayari yung huling digmaan. Megiddo is the Armageddon, which is the final battle will be fought at the end of the days. Kung titingnan natin sa larawan, tingnan niyo po. Ito yung mga bagay na bilang ng mga dami ng mga nuclear weapons sa bawat bansa. Sa kasalukuyan, about 14,000 in year 2022 pa, yung ulat na yun. 40,000 kinds of atomic mass destruction bomb. Ano po yan? Kapag sumabog yan, ay pinipinsala nito yung hanggang 21 kilometers mula sa point of blasting. Ibig sabihin, sa laki ng ragay na ito, isa lang ang kailangan para matunaw ang lahat. Okay? Kaya, doon sa Hiroshima, sa Nagasaki, noong Second World War, ay nagamit po ito. Yung isang piraso lang. At talagang lumikha ito ng napakaraming destruction. Nasa 15 to 21 na kilotons yung pinasabog. Kaya nagkaroon doon ng maraming destruction dahil sa blasting. Kung titingnan natin sa larawan, tingnan niyo po, ito po ay isang visual experiment kapag yung isang nuclear weapon ay sumabog. Pinapakita niya kung gaano nakakatakot at yung lakas na meron siya. Gamit yung isa lang na bomba, estimated na mamamatay na tao, 8 million in just one blasting. Sa Karaya chapter 14 verse 12, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagtigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Ini-illustrate ng Bible verse na ito, kapag tinamaan ka ng radio frequency ng isang bomba, kaagad ka daw matidissolve yung katawan mo. Nakatayo ka pa sa mga paa mo, mabubulok na yung dila, yung mga mata, gaya po nito. Kapag ang nuclear weapon pinasabog, naglalabas ito ng radioactivities na nakakapinsala. Maging yung mga bakal na matitigas, tutunawin niya. Ano pa kaya yung katawan natin? Ganito kalaki yung epekto na dala-dala ng isang bomba. Panoorin natin isang video.
Hindi ka dapat maiwan sa 7 years tribulation. Marami mga bagay na naghihintay at kakilakilabot na naipropesya ang Biblia tungkol sa mga mangyayari doon. May sinasabi ang Biblia para sa kaligtasan. Okay? Yung 2 session na natitira, napakahalaga po nito. Kaya sa pamagitan ng lesson ngayong gabi, malalaman natin yung isang babala, last verse po, Mateo chapter 7, 13 and 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Ikaw ang mamili. You have to decide. Ano gusto mong paglaanan ng pansin? Yung mga physical na bagay o spiritual na bagay? Balang araw, magsisisi ka. Kapag dumating yung panahon na yun, wala nang chance para maligtas ka. Nasa pagkakataon at panahon natin ngayon para maligtas tayo sa mga mapuot ng Diyos. Okay? Kaya pag-isipan mo na mabuti. Maaaring bukas, umulan, bumagyo, ikaw na mag-decide kung magpapatuloy ka pa. Piliin mo yung pintuang papasukan mo. Yung Bible Seminar makakatulong sa atin para maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Basahin po natin yung huling talata, 3:1. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Manalangin na po tayo. Ama namin Diyos, na banal at dakila sa lahat, na sa amin ay namaylikha, nalaman namin Panginoon ang salita mo patungkol sa babala, na kung hindi kami susunod at kami ay tatanggi, mayroong kaparusahan na naghihintay sa amin. Pakiusap Panginoon, ingatan mo po ang puso ng mga nakapakinig ngayon, alisin mo po ang lahat ng hadlang sa kanilang harapan upang makapagpatuloy sila na makapakinig ng iyong salita hanggang sa napakahalagang 2 session na natitira. Nawa Panginoon, na tulungan mo kami na makapamuhay na sumusunod sa iyo sa pamagitan ng Bible Seminar na ito upang matanggap namin yung dakilang kaligtasan na ibibigay mo sa bawat isa. Ayaw po namin maiwan, maging ang mga mahal namin sa buhay. Turuan niyo po kami kung paano kami maliligtas. Sa aming pansamantalang paghihiwalay, kayo po patuloy na gumabay at mag-ingat sa bawat isa. Magkita-kita po muli ang bawat isa sa ganitong oras bukas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.